Isishare ko naman sa inyo yung paraan ng pagluluto ng pangat ng nanay ko, mga mare. Madali lang lutuin to, mare, dahil 3 sangkap lang ang gagamitin natin. Pinitpit ko lang yung bawang dyan at hindi ko na tinanggal yung balat. Kasi ganyan katamad yung nanay ko. Ganyan ang paraan ng pagluto ng nanay ko ng pangat. Sa kaserola, naglagay ako ng bawang. Sinunod kong ilagay yung galunggong, mare. Yung maliliit lang na galunggong ito, mare, kasi sa mga pangat, mas masarap yung maliliit na isda lang. Tanggalan ko na yan ng bitukat hasang. Pinaibabawan ko ulit siya ng bawang, mga mare. Sinunod kong ilagay yung betchin at saka asin. Maglagay ka lang ng konting tubig, mare. Huwag mong pakadamihan at hindi naman sinigang yan. Sindihan mo yung kalan mo sa pinakamahinang apoy kung ayaw mong magmukhang inihaw yung pangat mo, mare. Saka mo ito takpan. Kung wala na siyang sabaw, mga mare, lagyan mo ng kaunting mantika. Konting-konti lang, mare, at hindi naman yan deep fry. Pag nakaluwa na yung bukol-bukol ng mata ng isda, mare, naluto na itan. Partneran natin ang talbos ng kasoy yung pangat natin, mare. Pag hahalu-haluin lang natin ito, mare, ilalagay ko yung hiniwa-hiwa kong talbos ng kasoy. Isusunod ko yung hiniwa kong kamatis at sibuyas, mare. Kinamay ko na yan, mare, at kami lang naman ang darling ko yung kakain yan. Huwag din na rin papansinin yung daliri ko, ganyan na talaga yan. Sa pampalasa yan, mare, maglalagay lang tayo ng bagoong na pampatanggal ng abdo. Mekos-mekos mo lang yan, mare, at goods na yan. Mga tayon, mare, bye!